Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa Sa makapangyarihang makapangyarihang Diyos Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagluwal ng mahal na Birhen sa iyong anak, ang aming pagkatao ay itinangi mo sa lahat. Ipagkaloob mong ang luma naming pagkatao ay ganap na mapalitan ng bagong pag-iral ng nagkatawang taong si Hesus Kristo, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Isipin ninyong kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalimbutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunpaman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya. Sapagkat makakita natin siya sa kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Siya ay malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit, sa Panginooy ialay, pagkat yaoy ginawa niyang kahangahangan tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Yung lahat sa daigdig, magsipagbunying may galak. Panginoon ay papurihan sa kagalakan ng lahat. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa usaliw ng lira, iparinig yung tugtog. Ang Panginoon ay purihin ng tugtuging malindog. Tugtugin ding propeta, nakasaliw ang tambuli. Ipagbanyo natin lahat, Panginoon ating Hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya. Sinabi niya, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating nakasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, pagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapate, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatutuhanan kong siya ang anak ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, sa kanilang tahanan, sa iba't ibang dakong na bansa, at sa mga kapilya po na nasasakupan ng ating parokya, magandang umaga din po. Mga kapatid, patuloy tayong nagninilay sa panahon na ito, na bagong taon, na nagpapakita sa atin si Jesus ng kanyang tunay at tapat na pagmamahal. Sa pagmamahal ni Jesus, ipinakita sa mabuting balita ngayong araw na ito kung paanong sinabi ni Juan na siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, pagmamahal ang naging daan upang tayo ay maligtas. Pagmamahal din ang magiging daan upang sa palagi nating paglapit sa Diyos, tayo ay patatawarin. Narinig natin sa unang pagbasa sa sulat ni Apostol San Juan. Sinabi, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Mga kapatid, ito ho, kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Ama, pinapakita sa atin sa mabuting balita kung paanong ipinadala niya ang kanyang anak para sa atin. Nag-iisa, pero inialay ng Diyos Ama para sa ating lahat, para sa ating kaligtasan. Bagong taon, bagong pagsubok, bagong haharapin sa buhay. Ano kaya ang pwede nating ialay para sa Diyos? Kung ang Diyos Ama nag-alay sa atin ng kanyang anak, tayo, mga mananampalataya, paano natin iaalay ang ating mga buhay sa larangan ng pagmamahal natin sa Diyos? Ito ho ang patunay na kahit kailanman hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Ito ho ang patunay na ang Diyos hindi nagpapabaya sa atin. Ito ang patunay na ang Diyos hindi tayo binabaliwala. Ibinibigay pa rin sa atin ng Diyos ang lahat nating pangangailangan sa buhay. Mga kapatid, nagsisimula ulit tayo ng panibagong taon. Paano tayo makakapagsimula? Paano natin sisimulan muli harapin ang mga bagong pagsubok sa buhay? Masisimulan nating harapin ang pagsubok sa buhay kung lagi natin ahagkan ang mga sinabi ni Jesus, kung paano natin ilalapit ang ating sarili sapagkat ang Diyos lamang ang siyang magbibigay sa atin ng ating pangangailangan sa buhay. Siya ang kordero ng Diyos. Mga kapatid, sana sa buhay natin, sa pagharap natin sa panibagong panahon, naroon ang maigting nating pagmamahal sa Diyos.
Naroon yung pagdulog natin sa Kanya. Naroon yung ating pananabik muli na still kahit dumaan tayo noong taon sa maraming pagsubok sa buhay, ngayon naroon pa rin yung tatag natin dahil alam natin na mayroong Diyos na nagmamahal. Dahil alam natin na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Mga kapatid, dahil sa pag-ibig. Pag-ibig ang naging dahilan kung bakit tayo narito. Ganon din sana ang ating ipadama sa bawat isa. Pag-ibig din ang ipapadama natin ngayong taong ito sapagkat ipinadama sa atin ng Diyos ang kanyang tunay at tapat na pag-ibig. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Itinuro ni Juan Bautista si Jesus bilang anak ng Diyos. Ituon natin ang ating mga puso at isipan sa Kanya sa ating panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno at kasapi ng simbahan, naway maging masigasig na ipahayag si Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod na hindi inuuna ang sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway hindi maghangad ng pansariling pakinabang, kundi maglingkod sa abot ng kanilang makakaya para sa kapayapaan ng bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang, naway maunawaan na sa pamamagitan ng pagtuturo nila ng pananampalataya sa kanilang mga anak, ay natutupad nila ang kanilang natatanging misyon na akayin ang mga tao patungo kay Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng may karamdaman at nagdurusa, naway makabatid na sila ay mahalaga sa mata ng Diyos at sila ay kinakalinga niya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga kaibigan na sa binyag ay namatay kasama ni Kristo at ngayon ay natapos na ang paglalakbay sa lupa, naway makabahagi sa kapangyarihan at kalawalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tinupad mo ang iyong pangako sa amin sa paghahandog mo ng iyong anak. Ipagkaloob mo sa amin ang biyayang maging tapat na saksi ng kanyang pagdating. Dinalangin namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihaing mga alay
upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya naming ngayong mapagsalusaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mo na di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayong ikaw ay ang aming nababanaagan. Ang anak mo na sa katotohanan, sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig, ang kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at tangkalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatid kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubilin ng mga nakagaling na utos na turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ades ne fideles
of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Adeste fideles, laeti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Natum vidente, regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. O come, all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. O come, let us adore Him. O come, let us adore Him. O come, let us adore Him, Christ the Lord. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pangindapating maging hain sa iyo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Pasasalamat at parangal, handog namin ang mga banal, sa gintumong pahalaga sa Archdiocese ng Lipa. Bininghasik sa mabuting lupa, alalaombaga, bunga ay sagana. Batanggenyo man may pusong dumamay, agad at may kusa tuwing kagipitan. Saknungan at bayanihan, karanasan namit buhay, pamanapot aming yaman, kaloob nyo o may kapal. Opo pa rin, Panginoon, walang yabang naming tugon, sa iyong yakag at paghamon, sa pagsampalataya ay yumabong. Berhen ng Kaysasay, opo ang San Jose, ipanalangin niyo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Kumain kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.